Okay, magandang gabi sa inyong lahat dito sa ating programang Hiwaga at Kababalaghan. Ito pong muli si Shane Pe na nagbabalik po muli sa inyo para sa ating talakayan ngayong gabi. Ang topic po natin ngayong gabi is about faith healing part 2. Ito po yung, kasi di ba nung una nakapag-discuss na po tayo about faith healing at na-discuss na rin po ito ni Madam Ice Gabriel. So, yung part 2 po namin is just a recap ng faith healing plus yung kanya mga actual na testimony. So, dun sa mga, may papakita po kaming video na talagang gumaling po sa pamamagitan po ng paggamot po ni Madam Ice. So, i-introduce ko po ulit sa inyo ngayon si Madam Ice para mag-greet po muli sa inyo. Madam Ice, mag-greet po muna tayo sa ating mga televiewers. Hello po sa lahat ng mga manonood at sumusuporta sa aming FB Live na huwag kayong magsasawa at marami kayong malalamang kaalaman. So, ayan. So, lahat po ng mga gusto pong mag-comment, pwede po kayo mag-comment dito sa aming comment section dito sa FB Live kung meron po kayong gustong itanong kay Madam Ice. And yun, before po tayo tapos ng programa po natin, sasabihin naman po niya kung saan po siya ulit pwedeng makontak. So, Madam Ice, recap lang po ito, just a recap dun sa part 1 natin, di ba napag-usapan natin about faith healing, kung ano ba ang faith healing, and saan ba nanggaling yung panggagamot mo. Meron lang akong isang katanungan sa'yo na I think hindi ko yata naitanong yon. Yung bang sa pag-faith healing mo, of course kay Lord naman nanggagaling yun. Maliban doon, meron pa bang iba pang katulong ka sa pag-faith healing mo maliban kay Apo Inyong? Meron ka pa bang iba pang kasama? Sino-sino yun? May ibang elemento akong mga kasama pero mabubuti naman natin sasabi dahil talagang magandang intensyon nila para makatulong sa kapwa. Meron tayong kasamang anghel, meron tayong kasamang maliit na nilalang, duwende, na kaibigan ko talaga since nung bata ako. At meron din tayong mga kasamang mga espiritu na talagang mabubuting elemento like encantado o diwat. Ang dami Ano yan? Depende sa klase ng sakit ng mga tao o lahat sila kasama mo sa every time na nanggagamot ka? Minsan kasi nag-a-appear lang sila kapag depende rin sa karamdaman nagagamutin. Kasi nag-a-appear sila lately kasi dati lang talaga una sa akin si Inyong lang, yung Santo Niño, yung espiritu ng malakang Santo Niño. And then nung nagpunta na ako ng mga banahaw, marami ng mga elemento or good elements na talagang uma-appear na sa akin, na talagang handang tumulong sila, sumuporta sa aking mission. Na doon ko natuklasan na talagang ang magandang intensyon nila kahit inahayaan naman natin sila. Okay. Like for example, kagaya nung, di ba meron akong isinend sa yung friend ko, di ba? At saka actually yung husband ko. Sabi ko nga sa kanila, habang yun nga, yung ginagawa mo yung session, no? Lalo na yung kay El Renita. So, sabi ko, kailangan maniwala talaga kayo. Kumbaga yung maliban dun sa panggagamot mo sa kanila, kailangan yung mismong pasyente talagang 100% na dapat naniniwala sa iyo para kumbaga mindset yun kasi kung kukontra ka, hindi ka naman naniniwala, tapos yung kagaya mo, Madam Ice, ginagamot mo sila, tapos yung kanila naman pag-iisip kontra, parang kumbaga gagaya niyan, for example, sabihin natin kontra sila, 50% lang ang paniniwala nila. Anong mangyayari? Magagamot mo pa rin ba sila o paano ang mangyayari doon? Yan, sa tulong ng mga gumagabay sa atin, magagamot natin sila pero hindi natin masasabi na tuluyan silang gagaling. Dahil nga ang pananampalataya ang malakas in a way para tayo makatungo doon sa ating pupuntahan, like yung ginagamot natin, at makakonek tayo sa spiritual doon sa pasyente. Okay. So, kagaya niyan, yung ang pag-usapan natin siguro ngayon yung kay El Renita kasi kumbaga ang topic natin ngayon is part 2
doon sa mga nagamot mo na. Like for example, ito kay El Renita, ilang days mo pa lang siyang ginagamot, di ba? So I think 3 days, 4 days na ba, no? 4 days. So, 4 days na. So sinabi ko nga na magtirik siya ng kandila, magdasal ng tatlong Our Father, Aba Ginong Maria, tsaka yung Glory Be, di ba? Tama ba? Plus magtitirik siya ng kandilang puti. Everyday yon. So yun, ano yun, maliban dun sa pasyente, syempre mafe-feel nila kung gumagaling na sila. On your part, na mararanasan mo rin ba yun o mafe-feel mo na kahit hindi mo sila nakikita virtually or in person, mafe-feel mo rin ba na, gumagaling na to? Kasi ang sabi ko nga kay Elernita, after a week, sabihan mo kung may, let's say, may improvement, di ba? Para ma-inform ka rin kay Madam Ice. So, on your part, na mararamdaman mo rin ba yun? Ma-feel mo rin na gumagaling yung pasyente? Kahit na hindi mo sila nakikita, for example. Meron po ganong impact na talaga nararamdaman natin kung sila kung nag-i-improve yung ginagawa natin or hindi. Like yung sa kanya, nakikita natin, parang mahina ang pananampalataya niya na paano mangyayari yun. As in, napakalayo, healing distance. Meron siya talagang alinlangan. Pero dapat alisin niya yun. Kasi parang 100% kapag ikay nananampalataya, doon tumatalab. Kahit na mamahaling gamot ang inumin mo, kahit sabihin mo dalubhasa pa ang manggagamot na sa'yo, kung ikaw ay yung pananampalataya mo o yung isipan mo ay hindi ka nagagaling o nawawalan ka ng pag-asa, hindi talaga mangyayaring ang paggaling. Kailangan malakas talaga ang faith. Okay. Kasi actually nga may pinadala rin ako sa yung picture niya. So, yun, habang everyday na ginagamot mo siya, tinitingnan mo rin syempre yung kanyang picture, yung photo. Yes, opo. Okay. So yun, kagaya niyan, let's say, yun nga, sabi mo, feel mo hindi siya kumbaga parang hati yung paniniwala. Yes, opo. So, of course, syempre sasabihan ko siya, magme-message ako sa kanya na dapat 100% paniwalaan mo para totally madali kang gumaling. So, meron bang mga instances na, yun nga, let's say 100% na paniniwala nila, agad-agad, in a matter of 2 days, 3 days, gumagaling na kaagad. Kasi kagaya stroke patient to kumbaga na-stroke siya So, yes, nagkakaroon ng 2 days. Nakikita natin yun sa pamamagitan talaga ng talagang pag-uusap namin, updated siya, kailangan updated siya sa mga nangyayari, malalaman niya rin mga updated ko. Kasi meron ako, healing distance pa nga yung abroad pa. Talagang malayo yun, hindi ko siya nahawakan. Pero nagkaroon ng improvement dahil sa lakas ng pananampalataya niya na siya gagaling na Jesus name. Saka sa pamamagitan din natin na instrumento, malakas ang pananampalataya niya. Kasi gano'n naman dapat talaga So, dun sa mga iba pang sakit, ano pa bang mga ibang sakit ang na-try mo ng gamutin na talagang gumaling sila? Para lang sa kaalaman ng mga televiewers natin. May nagamot ako spiritual, mga sinasaniban, mga nakukulam, nababarang, yung mga naiinkanto, nanununo, yung mga pinalaki ang tiyan. Pero may mga normal din naman na sakit na talagang gawa talaga ng normal na sakit na, di ba, sa physical. May napagaling tayo sa pamamagitan din ng talagang masigasig na orasyon, masigasig na pananalangin po. Kaya, kumbaga, kahit ako nagtataka sa sarili ko, paano ko nagagawa ang mga bagay na yon. Dahil din sa lakas din ng pananampalataya ko na pagagalingin ko. Kaya ko to. Tulungan niyo lang po ako. Yun lang po. Kasi pag hindi ko pinangawakan ng mga bagay na yon, lalo na ako yung pinagkatiwalaan, useless lang po. Kailangan ako yung mas malakas kaysa doon sa ginagawa. Yeah. Totoo yan. So, yun. So, basahin ko lang yung mga comment dito, no? Wala pa, ito, may isa nang nagtanong, pero several dito, mga nag-hello. Galing kay Bianca Jordan Biteranta. Hi. Hello po. Kay Ivy Shabu. Hello. At ito yung katanungan ni Ivy. Sana po si Pipi gumaling na. Sino Pipi? Sana po si Pipi gumaling na. Hindi ko maintindihan. Ano yun? Oo. Kasi meron akong pamangkin dito ngayon na parang pinsan. Pinsan ko, nanonood pa lang ngayon siya. Hello, Ivy. Yan, yung Ivy na yan, kaibigan ng pinsan ko ngayon kasi may pinsan ako na stroke. Dinala ko ngayon dito, siya yung ginagamot.
Okay. Personal, So, nandito kayo sa bahay. Okay. Nasabihan mo. Okay. Ayan. So, ano pala masasabi mo doon? Sana daw gumaling na si Pipi. Yun, sa tulong din natin, kasi minamasahe natin, tinitherapy natin. Siyempre, lagi kasama sa pray, na siyempre, kahit nasabihin mong kadugo ko siya, pinsang buo kasi siya na talagang tinututukan natin po ngayon. Okay. Ayan. Ito naman galing kay Cecil Cunanan. Ito, nag-hi lang siya. Hello po. So, yung baka meron po kayong gustong itanong, let's say presently na merong sakit, for example, pwede po niyong itanong kay Madam Ice. And also, Madam Ice, pwede ka rin siguro mag-pray over before tayo end ng program natin. Possible ba yun? Pwede ka mag-pray over dun sa lahat ng mga nanonood. Pwede naman po. In case meron silang nararamdaman, di ba? Pwede natin i-pray over before mag-end. Pwede naman po. So, dapat tumutok po kayo hanggang end ng show kasi mag-pray over sa atin si Madam Ice Gabriel. And then, ito, kay Cecil Cunanan, Madam, saan po ang location nyo? Pakibanggit nga, Madam Ice, saan daw ang location? Ang location natin is exact address is 20 Oliveros Street, Tanos, Navotas City. Tsaka saan kayo makakontakt? Bigyan niyo na rin siya ng para pwedeng maisulat ni Cecil Cunanan. Okay. Pwede niya po akong i-add sa Facebook ko na icegabriel@yahoo.com, icegabriel@yahoo.com, at ang aking CP number ay 0921-492-8685. So, ayan, Cecil, sana nakuha mo yung contact number ni Madam Ice. Anyway, bibigay naman niya ulit yan bago mag-end nitong show. Tapos, sabi ni Ivy, ay salamat po. Tapos kay Romel Nunga, hi po. Dun sa mga gusto pong magtanong, pwede po kayo magtanong ngayon kay Madam Ice para malinawan po natin at mabigyan din niya ng solusyon kung ano yung dapat gawin sa mga sakit na dumadapo sa atin. Mapa-traditional na sakit, yung physical na sakit, o yung kumbaga gawa ng paranormal o elemento. Sabi naman ni Rayo Fabrigar Brugalidad, salamat po. So, may another question ako kasi wala pang nag-question. Ito pa pala. Kay Cecil Cunanan, gusto ko po sanang magpagamot. So, yun Cecil, kontakin mo na lang directly si Madam Ice para directly mo siyang makausap. Ayan. Nabanggit po pala Madam Ice na nagagamot mo rin pala ang mga kulam, ang mga sanib, for example. Yung mga yon, punta muna tayo sa sanib. Ano-ano yung mga nagamot mo ng sinaniban ng mga espiritu o siguro elemento, ganyan? May nagamot ako nung parting sa may Hulo, Dampalit, o saka sa Valenzuela, na sinapian siya ng duwende itim, may sinapian din ng kapre, may sinapian ng aswang. Talaga? Oo, meron talaga. Mga na-experience ko yan. Mga engkanto, mga itim na elemento. Paano malalaman na sinaniban sila? Paano masasabi na sinaniban ng isang tao ng mga ganong klaseng elemento? Kasi iba-iba kami ng test. Although pamamaraan kami ng panggagamot, iba yung pamamaraan na ginagawa ko para masigurado ko talaga at hindi gawa-gawa lang. Kasi minsan may mga nagpapanggap, dahil pala na ano lang sa pag-ibig, may problema lang pala. Kasi may mga ganun situation na nangyari. Pero ako, sinusubukan ko talaga sila at naaamoy ko kung talaga ito'y meron. Kasi may mga amoy sila na hindi pwedeng ipagkaila. Ganon. Malalaman mo yon, nalalaman mo na naaamoy mo. Kung anong klaseng elemento ang nasa loob. So, anong pinakamahirap sa sanib muna tayo? Anong pinakamahirap na ginamot mo sa sanib? Let's say, sinaniban ng kapre, engkanto, aswang. Ano yung pinakamahirap mong nagamot doon na ibig sabihin nahirapan ka, even yung pasyente mo nahirapan din? Yung elemento na talaga na parang engkantong itim kasi talagang hindi sila basta-basta mapapaalis o kapre. Elemento. Engkantong itim. Yes. Hindi sila basta-basta mapapakiusapan. Mga matitigas. Halimbawa, maaalis ngayon, maya-maya, babalik na naman sila. Kaya talagang, pag ako naggamot ng ganoon, naabot ako ng magdamag doon sa bahay na yun. Kabantay.
Pero yan ba kagaya niyan, 'di ba? Hindi ba of course siguro meron ka namang pananggalang, 'di ba? Pag nanggagamot ka ng mga ganyan. So, even yung sa pananggalang mo, yan ba isa kumbaga hindi ka naman never ka bang natalo nila kasi syempre hindi naman lahat ng panahon mananalo ka, 'di ba? There are times na talagang super lakas sila. Or every time na nagagamot ka, lahat 100% nagagamot mo. Sa sitwasyon kasing nangyari sa akin, yung parang nalinlang. Yung bang ngayon akala ko wala na, pero kinabukasan bumalik na naman. Kaya ginawa ko, binalikan ko na naman talaga siya. Hindi ako pwedeng hindi babalik. Yun talagang tinutukan ko na siya. Talagang hindi ako pumayag na bumalik pa siya. Okay. So ito, marami na tayong nagtatanong dito, madam. Dito kay Rayu Jeg Fabrigar Frugalidad. Madam, paano po magpagamot kung nasa ibang bansa po ang tao? Healing distance po, yun ang tinatawag nating healing distance. So, parang ganito, madam. Opo. Okay. Yan, pamamagitan po ng ganyan na malayo, sa pamamagitan po ng isang ritual na pararatingin sa pamamagitan ng dasal at mga orasyon, makukunik po sa kanya yung mga bagay na gagawin ko po. Okay. So, yan. Sana nasagot namin yung katanungan mo, Rayu Jeg Fabrigar Frugalidad. Kay Grace Arelente. Hi po, good evening. Kay Carla Ombay. Tanong ko lang po, paano kung malayo po ang gusto magpagamot? Pwede lang po ba ang picture lang? Pwede po ang picture, name at birthday. At may mga, yun nga, tulad ng sinabi natin, may mga bagay tayong kailangang gamitin para makakunik po tayo sa kanila. Kasi kung wala tayong gagamitin, hindi po tayo makakakunik. Kagaya po ng, ito, may ginamot po ako sa abroad, na pauwi na siya ng December 1. Na talagang siya may sa bukol, bukol sa matres, na talagang dumudugo, na talagang para siyang dinudugo na nanganak, na hindi tumipigil. Ito lately lang, gumaling na talaga siya. Nagpatotoo siya sa Facebook ko. Okay. Ayan. Anyway, meron naman tayong patunay. May sinend si Madam Ice na video. Later, i-share namin sa inyo yung video na yon. So, ito, another question kay Romel Nunga. Hi po, ma'am. Ano po kaya pwedeng gamot sa acid po? Sana, madam, matanggal na po kasi di po nawawala. Dami ko na po pinapacheck upan na doktor. Kasi po, acid reflux yun. May nangangasim ng sikmura. Kasi ang pangangasim ng sikmura, kailangan iwasan niya yung mga kagaya ng kape, soft drinks, yan talaga, yung mga mamantika. Kasi kaduktong niya ng kolesterol. Kaya kailangan dapat ingat sa mga kinakain niya, tsaka inom ng maraming tubig. Ayan. Sana nasagot namin, Ronel Nungay, yung katanungan mo. And also kay Carla Umboy, yung katanungan nyo. So, habang naghihintay tayo ng iba pang tanong, pwede po kayo magtanong, mag-comment po kayo dito sa comment section ng FB page ng The Philippine One para masagot ni Madam Ice ang inyong mga katanungan. So, yun nga, sabi mo, ang mahirap na gamutin ay yung kantong itim. Bakit sila mahirap gamutin pag sinaniban ka? Matitigas po ang ulo nila. Hindi sila basta-basta papayag sa mga bagay na gusto nila. Kapag ang nagustuhan ka o nakursunadahan ka nila, talagang ipipilit nilang makuha ka, ipipilit nila talaga yung gusto nila. Sa gusto talaga. Talaga? So, pag gano'n, nagustuhan ka ng gano'n nga, kumbaga yung itim, ibig sabihin masama. Yes. Masama. Diba? Opo. So, pag gano'n, nagustuhan ka nila at nakuha ka. Kasi pag sinaniban ka, ibig sabihin, kukuhanin na yung kaluluwa mo ba? Yung katawan lupa? Yung katawang, kasi yung katawang lupa mo, although makikita natin na talaga namatay, pero kung ikaw may third eye ka, makikita mo isang saha ng saging na lamang yun. At wala na yung talagang yung imahe ng taong namatay. Dadayain na lang po ang mga tao. Kasi na-encounter ko na po yan noon, kasi according din sa lola kong manggagamot noon sa Bisaya, na meron silang ginamot na
akala nila, ang pinagbuburulan nila is yung namatay na yun. Yung pala, sahan na lang ng sabi. Pinalitan na. So pinalitan na. So ibig sabihin, yung mismong katawan natin, itong katawan natin na to, dinadala nila sa mundo nila. Yes, sa mundo nila. Okay. Di ibig sabihin, hindi na mamatay. Buhay ka pa rin, di ba? Namatay ka sa mata ng tao. Pero sa elemento, talagang buhay ka pa. Okay. Like kagaya kay di ba? Hindi mamatay-matay yung kay Julie Vega. Vega, di ba? Totoo ba yun talaga? Nakinuha siya? Yeah. Totoo po yun. Kasi si Julie Vega talaga is may kapangyarihang spiritual. Talagang may yung mata niya. Talagang may kakayahan. Saka talagang gustong-gusto siya talaga ng yung pinag-shootingan nila sa Antipolo, yung lugar na yun. Yung na yun. Yung mga malalaking bato yata yun di ba? Opo, sa Antipolo yun. Meron talaga yung laging Leor's Helen. Meron talaga. Kasi nga after daw nun, nagkasakit na tapos hindi malaman kung anong sinang sakit. Bata pa ako nun, nung namatay yun Nanonood kasi ako, Annalisa. Oo, tsaka yung alam ko, gumanap yun ng yung Mahal na Birhen, yung mga mata ni Angelita. Ayun, mga mata ni Angelita, oo. Doon yata siya nag-start, di ba? Naging showbiz tuloy. Oo. Doon siya nag-start, sa mga mata ni Angelita. So, talagang yung mata niya may power, no? Mayroon talagang power. Tsaka maamo, nakikita naman natin, di ba, manamnam. Taga nakakaakit. Ayun. Sayang, no? So, ibig sabihin, malay mo, baka naman siya, prinsesa doon o reyna. Yes, kahit na, wag na lang. Iba na yung mundo mo. Oo, yun. Kaya lang hindi siya napagamot, Ginamot siya sa hospital Hindi sila naniniwala sa mga ganun kasi nga mga doktor, mga magulang. Oo nga, doktor, oo. Hindi sila naniniwala. Dapat yun, nung nalaman nilang hindi makita, walang makitang sakit, dapat yun dinala sa albularyo para... Wala na, huli na rin ang lahat. Yun lang yun nga, namatay na siya. Pero ang tagal natagal niya sa ospital. Alam ko matagal siya sa ospital Namatay siya sa heart center. Heart center ba siya namatay? Doon siya namatay? Opo, doon na siya namatay. Okay. Ito, kay Ronel Nunga. Salamat po, madam. Okay lang po na ipinahihilot ko po. Teka, nawala. Ayan. Kay Ronel Nunga. Okay lang po, madam, na pinapahilot ko po yung sikmura ko. Okay lang ba daw yun na pinapahilot niya raw yung sikmura niya? Pansamantala lang maaalis ang sakit noon. Kasi ang acid reflux, sa loob talaga ng yung bituka yun. Sa loob talaga na doon nagangasin, doon talaga umaepekto ang sakit, hindi sa labas. Pansamantala siguro mawawala. Pero kailangan niyang uminom ng mga peragis, yung mga herbal, yung mga uba, yung mga ganung mga bagay na gamot, mga herbal, para mawala. Pag ganyan, yun nga, pinapahilot niya, wala siya iniinom na wala, gamot. Useless din. Useless lang din yun. Pabalik-balik lang siya. Pabalik-balik lang. Pabalik-balik lang po. Tendency ba yun na lumala hanggang sa lumala yun? Kasi kapag may acid reflux ka, pag lalo't pumanik sa dibdib mo, mahirapan kang huminga. Nakakamatay ba yan? Opo, nakakamatay yan at nakakanipis ng bituka. So pwede mo siyang gamutin. Pwede nga po, kagaya niyan, mag-take din po siya ng mga herbal medicine, like mga sabaw ng mais, maglaga siya, yung mga ganoon, mga sambong, para po mawala yung acid reflux. Okay. So yan, Mr. Ronel Nunga, I hope nasagot ni Madam Aish yung katanungan ko. Tsaka pwede kang kumontak kay Madam Aish later. Ibibigay naman niya ulit yung kanyang contact number tsaka saan siya pwedeng kontakin. Pwede kang dumirekta sa kanya. Ito naman galing kay Sia Charlotte. Pwede po magpagamot, nangangati ang katawan ko. Ang akala ko ay allergy. Pag umiinom ng gamot, nawawala. Kinabukasan, andyan na naman. Di na nawawala ang allergy. Patulong naman po, puro sugat na ang mga kamay ko. Ayun. Ayan.
Yan, gaya niyan, yan, hindi na talaga matuklaan, hindi na talaga magamot-gamot, na kahit anong mamahaling gamot, hindi na talaga tumatalag. May something na yan. Meron na siyang mga ibang ginagawang siguro, pinukulam na po siya or palipad hangin. Meron na pong ganyan siguro. Yung ganyan, yung ganon. Opo. Yung hindi na tumatalag yung, kasi kadalasan, ang masakit po sa mga spiritual na katulad namin, kapag hindi na kaya ng doktor, sa amin ang takbo. Oo, Kumbaga, totoo. ano lang kami, second opinion. Yan ang pinakamasakit sa amin. Kadalasan pa, hindi ko may inaano, kami pa yung napapasama sa doktor. Kasi nga, kompetensya kayo eh. Nalilito yung pasyente. Nalilito. Pero mas mainam din, ang gabay ko naman, tulong. Kumbaga, nagbibigay din naman kasi ako ng mga gamot na dapat inumin, kung ano yung nararapat doon. At kailangan din, syempre, samahan din ng spiritual na pananampalataya. Para diba ang doktor nga, pag nag-o-opera, diba tumatawag din sa Diyos. Ganun din po dapat. Oo. Tama. Oo. So, yan. So, siguro kontakin mo na lang si Madam Ice para malaman yung talagang totoong nangyari sa'yo. Baka nga daw may something na o pwedeng kinulang o palipad hangin kung tawagin. Baka meron siya nakagalit sa opisina o whatever it is, di ba? Yes. Hindi mo rin masabi eh. Hindi mo masabi. Maaaring napagkursunadahan na siya ng mga elemento, nilawayan na siya or pinaliparan siya ng mga alaalagang hamil. Oo. Wala namang masamang mag-consult din tayo sa katulad nila Madam Ice. Ayan. So, ito pa, another tanong kay Ching Valenzuela. Ma'am, pwede pong magtanong paano po magamot yung gayuma gamit picture. Sorry po, ma'am. Tanong ko, salamat po. Paano daw magamot yung gayuma? Ang tawag na gayuma is ang gamot din doon is kontra gayuma. So, ikaw ginayuma ka, kailangan kontrahin mo din ang gayuma para mawala. Alisin mo yung mga ginagawa, alisin mo yung mga binigay o binulong o pinakain sa pamamagitan din ng kontra gayuma. Yun na nga po ng orasyon o ritual. Madam Ice, ang ritual na ang alis ng gayuma. Kasi alam ko yun, may nakapagsabi sa akin noon parang yung kailangan, pag matanggal mo yung gayuma, let's say for example, ginayuma ka. So para matanggal yon, kasi syempre pag ginayuma ka talagang parang mababaliw ka, di ba? Parang gusto mo yung taong yun eh. Hindi po pwedeng hindi mo makita, isipin mo, ganun, di ba? Kumbaga, very attached ka dun sa taong yun. So para maalis yun, para maalis yung gayuma na yon, kailangan merong ipapainom sa iyo na dapat isuka mo. Tama ba yon, Madam Ice? Dapat maisuka niya. Po. Meron din kung may ganung pamamaraan na gayuma na hinalo sa pagkain. May gayuma naman sa pamamagitan ng isip, no? Pinamamagitan ng hangin. Opo. Yun nga, kagaya ng bulong sa picture. Ganun po. Okay. So yung kagaya sa kanya, anong ginawa? Yung sa kanya, ano ba yun? Ma'am, pwede po magtanong, paano po magagamot yung gayuma gamit picture? Yun, sa picture pala. Yun nga po, sa picture nga po. Sa pamamagitan din ng picture, magagamot din po. Tsaka pangalan at birthday. Pangalan tsaka birthday. Di ba, natandaan niyo po, meron tayong pinakitang kandila. Natandaan niyo po, nung late na ito. Ganun po ang ginagamit. Yung magkaganon, di ba? Opo, yung magkakap. Magkarelasyon na kandila. Okay. So, ayan, Ching Valenzuela. So, dapat mag-usap kayo ni Madam Ice. Kontakin mo siya. Anyway, bibigay naman niya yung kanyang contact number sa'yo bago mag-end itong program. Tapos kay Sia Charlotte, patulong Madam, andito po ako sa Taiwan, please. Ano yung tutulong sa kanya? Ano yun? Ano ba yung problema mo, Sia? Ano ba itong kay Sia? Ito pala. Kinabukasan niya. Yung ano pala niya, yung kanyang allergy. Anyway, Sia, kontakin mo si Madam Ice. Mamaya, bago mag-end ang program, sasabihin niya sa inyo kung saan siya pwedeng kontakin. Pwede naman siyang tawagan, pwede rin through messenger, di ba, Madam Ice? Kung mag-uusap kayo, pwede through messenger call. Or video call. Or video call via FB, di ba? Pwede rin naman yon, or sa messenger. So, mamaya, bago mag-end ng program siya, kumbaga, ibibigay sa iyo ni Madam Ice yung kanyang contact number. Sa lahat ng mga nanonood ngayon.
Ito, another question is kay Ronel Nunga. Oo nga po, pabalik-balik lang nga po. Salamat po, madam. Gagawin ko po yung sa mais. God bless po. Ay, ito yata yung sa acid niya, yung sa tiyan. Kay Sia Charlotte ulit, lagi injection na po sa katawan at gamot, please. Ano? Baka nagpapa-injection siguro siya. Si Sia, kasi nga yung allergy niya pabalik-balik. So, kung pag ganon at wala nang, di ba, madam, pag wala nang, let's say for example, gumagamot ka, ginagamitan mo ng traditional medicine at pabalik-balik at hindi siya gumagaling, ibig sabihin, yun nga, sabi mo, may something na yun. Pwedeng palipad-hangin, ginawang ka, kinulam ka, o whatever it is. O kaya, merong mga engkanto or elemento na gumagawa niyan. So, kailangan magkonsulta na katulad nila Madam Ice. Ayan. Tapos, kaya Cecil Cunanan, ma'am, meron po ba kayong mga pangontra sa kulam o palipad hangin? Meron daw kapangontra doon. Meron naman po. Meron tayong mga sinusuot na mga medalyon like St. Benedict, yung Dignum, Pandakake. Meron po tayong mga ganung bagay na pwede natin palimusan pero hindi po sa akin yun. Kumbaga parang inaano din po natin sa kapwa natin manggagamot. So, ayan. Pwede mong kontakin din si Madam Ice regarding doon. Kasi meron ka ba niyan, Madam Ice? Meron kang mga ganung medalyon na pangontra? Meron po, kaya lang nga po yung halos yung iba na pamigay ko na sa pamilya ko dahil nga siyempre bilang proteksyon din ng mga pamilya ko baka sila ang balikan. Dahil totoo naman talaga yon. Pag hindi ka nila kaya, ang babalikan is pamilya. Kaya siyempre binigay ko na po doon. Pero kung nais nila magpabili, pwede naman po. Ayan. So, kontakin mo na lang si Madam Ice regarding dun sa medalyon na sinasabi niya para pangontra dyan sa problema mo. May kasama na pong yung bulong at orasyon. Bago natin ipagkaloob sa kanya, bibigyan na po natin ng dasal na sapat yun para makakontra sa mga nais na kontrahin. So yan, I hope nasagot ni Madam Ice yung katanungan mo. So kontakin mo na lang Cecil directly si Madam Ice dahil ibigay naman niya yung kanyang contact number at social media mamaya bago mag-end ng program. So kay Sia Charlotte, okay, thank you po. Ching Valenzuela, salamat po ma'am. Patulong po sana ako para mawala yung gayuma. So Ching, kailangan direkta mo na lang kontakin si Madam Ice para explain mo sa kanya ano ba talaga itong nangyari regarding dun sa matanggal yung gayuma. Yan ba yung, baka asawa siguro niya to, baka nagayuma, malamang. So yun, ganun na lang yung gagawin, Ching. So pwede mong kontakin siya, mamaya ibibigay yung contact number ni Madam Ice. Pwede kayo mag-usap via Messenger. Tama ba, Madam Ice? Via Messenger, video call. Video call. Okay, Mary Ann, ma'am, good evening po. So, habang naghihintay pa tayo, Madam, ako naman ang magtatanong sa'yo. So, ibig sabihin, ang pinakamahirap na ginamot mo ay yung sanib na engkanto. Ano naman ang pinakamadali namang gamutin? Ang pinakamadaling gamot, ang pinakamadaling gamutin ay ang duwende kasi madali silang kausap. Yung duwende. Ano yung itim? Di ba dalawang klase yung puti at itim? Kahit itim, kahit puti, minsan nagkakaroon din sila ng kursunada at natutuwa, madali silang pakiusapan. Okay. So, yan, madali pa. Siguro dahil nga meron din akong kaibigan na duwende, kaya siguro napakadali para sa akin kausapin sila. Dahil yun yung mismo kukunik sa kanila kung makausap. Okay. So kahit na sabihin natin yung sa yung duwende is puti, tapos makausapin nila yung itim, okay din yun. Madali sila. May hinihingi kasi nagkakaanoan sila, kakaintindihan sila kung ano yung gusto nilang mangyari at sasabihin lang po sa akin. So ibig sabihin dito sa atin, kahit na na tayo, nasa computer age na tayo, andyan pa rin sila nag-exist, tama ba ako? Yes. Dahil nauna pa sila sa atin. Maaaring talaga kakambal na natin sila talaga. Na maaaring nauna pa sila sa atin. Nakapasok na sila at nauna sa mundo na to. Okay. So, ito, siguro may 30 minutes pa tayo, Madam. Pakita muna natin sa kanila i-share ko yung video na
patunay na nakakapagpagaling si Madam Ice dun sa mga lumapit sa kanyang pasyente. So magpapakita kami ng video, kumbaga yan yung testimonial ng kanyang mga pasyente gumaling sa kanya. Okay, sandali lang po. Teka lang ha. Wait lang ha. Hindi ko pa na-play. Wait lang. Actually, dalawa lang muna to. Actually, tatlo sana to. Kaya lang yung isa, nahirapan akong mag-download ng isa. Kaya, dalawa lang yung maipapakita kong video. Pero actually, napakadami niya. Oo nga, pero okay na yun, madam. At least, kahit pa paano kumbaga meron kayong testimonial. Okay, wait lang po So, teka lang medyo nahirapan ako. Wait lang. Wait lang. Tapos pag na-i-play to, madam, habang pini-play, pwede mong sabihin kung anong pangalan, ano ang naging kaso nila, anong naging sakit nila. Sige po. Ilang araw silang, let's say ilang session yan, tapos bago sila gumaling. Alangan. Medyo medyo matagal lang. Kala ko okay na tong yung inayos ko hindi pa pala okay. Ano ba yan? Wait lang po. Screen application. Piece of edge. By the way, habang inaayos ko to, Madam Ice, yung dalawang video na yon, yung isang matanda at saka yung bata. Bali anong year yon na kumbaga, anong year yung nagamot mo? Wait lang. Yan na. Na nagpapatunay na siya nagpapalita. Wait lang Kaya kung hindi yan maaaring sa kanya habang ako ng buhay. Sa pa. Yan ang gusto pakita ko ang gusto. Kailangan madam. Wait lang Kasi kailangan ko mailabas Hindi ko mailabas yung video. Tapos ang iba naman po, pwede po kayo mag-comment. Pwede po kayo mag-comment dun sa comment section para habang pagkatapos ng video, masasagot naman na namin. Ayaw niyan lumabas. Ito lang. Copy, paste. Share natin. Sana huwag magka-problem para mapanood nila. Para makita nila, para mapanood nila yung actual na
Saan ito na? Saan ito na? Ayan. Ayan, panoorin po ninyo. Ito. Tayo lang natin mag-open. Yan ang gusto pakita ko ang ito. Ito ang pagpapatunay. Walang ano ba yan? Walang... siya nagpagaling sa akin. Kinulam siya. Mayroon nagbahay sa akin. Ngayon, dahil kay Nino, siya nakatulog sa akin. Panibagong buhay ko na ngayon, panibagong buhay ko na. Kaya maraming salamat kay Nino na nasa nagpagaling sa akin. So, ayan. Yung bang naunang video, hindi lahat napanood? Hindi lahat? Napanood, madam? O napanood naman, ayos naman po, nandun naman po. Pakita rin yung yung... Kasi may pinakita siya dun sa likod eh. Nakita Opo, kaya? po kasi yun. Opo, nakita naman. Okay. So, yun. So, ayan, yung nauna na matanda, napakinggan ko kulam daw yun eh. So, paano, ano ang naging doon? Ano naging problema doon? Bakit siya nakulam? Kasi meron siyang, sabi na nating side ng asawa niya na talagang nagalit sa kanya, ginawan siya ng ganun. Tapos, nag-umpisa sa parang piksa hanggang sa lumaki ng lumaki, pinadoktor, lumaki ng lumaki, ang daming nagastos na gamot, ang daming kumbaga, ang dami nila talagang pinuntahang tao na para makatulong. Pero sa pamamagitan po natin, sa pamamagitan din Apo inyong Himala pong Santo Niño nga ang gumabay sa akin ng mga panahon na yan, ginamot po natin sa pamamagitan ng banal na langis at yung mga pamamaraan na kung saan ang dasal ay talagang tumugma at nilabanan po natin ang taong gumagawa. Okay. So yun, ilang buwan ba ang inabot noon bago gumaling siya? Opo, umabot din po ng isang buwan din po. Sabi na po natin isang buwan din. Dahil talaga pong yung kamao mo, pag sinuot mo sa likod niya, is papasok sa laki ng sugat at sa lalim ng sugat. Kaya ganun po kalalim talaga yung peklat. Pero nung gumaling siya, sabi mo 1 month na gumaling, hindi ka naman binalikan nung ng kulam sa kanya. Actually, may mga balik. Totoo naman may mga balik. Sabi na natin binalikan tayo, I think, pagbabalik yung sakit. May talagang ako nagsuffer. Talagang may mga relatives talaga ako na parang nakakasakit din. Pero hindi ako sumuko. Kasi yan ang mission natin eh. Sabi nga niya, gawin mo ang mga bagay na iuutos ko at akong bahala sa pamilya mo. Okay. Yun namang second video, yung bata. Ano ba nangyari doon? Yung bata na yun, is dinala yun doon, hindi siya taga Manila, kundi taga probinsya pa, na mayroon lang siyang kamag-anak na napunta roon. Yung bata yun, ever since na pinanganak, is talagang pilay na, hindi nakakalakad at hindi nakakatayo. Noon dinala yung araw na yun, kahit naman ako'y namanghadin, napalakad natin. At talagang best in, talagang nakita ko yung anong milagro na nangyari, na nagawa ko, na hindi ko rin alam. Kahit po ako, hindi ko alam yun. Kung yung nagawa natin milagro. Sa pamamagitan din ng mahal na po ang Santo Niño. Okay. Pero ano ang sakit niya? Anong sakit ng kapatid niya ba yon yung may sakit? Hindi po. Isa lang sa nakasaksi lang po yun. Isa sa nakasaksi na talagang nakita niya na nandoon siya ng oras at araw na yon na talagang ang sakit daw noon ay mula rin pagkabata ay hindi na nakalakad. Parang lumpo. Pero nakalakad. Kahit nga po ako, hindi rin ako makapaniwala na nagawa ko yun. Sa tulong din nila. Okay. So, yun.
So, ayan. So, yan yung dalawang video na nagpapatunay yung mga napagaling ni Madam Ice. Actually, maraming video pa sana yan. Kaya lang, sabi ko nga, mahirap din kasing mag-send lalo na pag mabigat ang files. Kaya kahit yung dalawa man lang video na actual na testimonial mismo na napagaling na pasyente ni Madam Ice. So, yun. Even siguro kayo kasi try nyong makapagpagamot sa kanya para at least malaman nyo talagang totoo yung pinapakita namin dito. And ito, may mga katanungan na tayo dito, Madam. Yung ito, kay Cecil Kunanan, meron po ba kayong mga pangontra sa kulam o palipad hangin? Oh, yun nga po. Meron nga po tayong mga bagay na sinusuot at ginagamit para magkaroon tayo ng sapat na pangontra na hindi tayo magalaw or masakta ng anumang elemento or mga gawa ng tao. Okay. So yun, kontakin mo lang ni Cecil si Madam Ice mamaya. So, bibigay naman niya yung kanyang contact number. So, kay Sia Charlotte, okay, thank you po. Kay Ching Valenzuela, salamat po ma'am, patulong po sana ako para mawala yung gayuma. Ano bang gayuma yun? Patulong daw siya para mawala yung gayuma. So, siguro kailangan mong kontakin na lang si Madam Ice para ma-explain mo sa kanya kung ano ba yung sinasabi mo para mawala yung gayuma. At saka, may tanong lang din ako base dun sa kinwestiyon ni Ching Valenzuela. Parang nakikita ko na na sa kanya yung nangyari yung gayuma. Paano malalaman na nagagayuma ka? Paano nalalaman ng katawan mo na nagayuma ka? Nababalisa. Kasi ang isang sanyo is balisa, nananaginip ng masama, hindi mapakali, laging masama ang pakiramdam, laging iniisip ang isang tao na hindi naman karapat-dapat. Yung mga sign kuya is ilan yun sa mga sintomas. Okay. So yun yung parang kumbaga ito na yung ano ba tawag doon? Sinyales, no? Sinyales na ikaw ay nagagayuma. Okay. So ito kay Mary Ann Mehas, ma'am, good evening po. Kay Ching Valenzuela ulit, ma'am, paano po kita makakontak directly? Anyway, Ching, ibibigay ni Madam Ice sa'yo yung kanyang contact number, social media account. So, pwede kang dumirekta sa kanya. So, pwede mo sabihin kung ano yung problema mo na nabanggit sa amin ngayon. So, pwede mo explain sa kanya. Now, kay Mary Ann Mehas, Madam, iwan po your contact number ni Madam Ice. May ko-consult lang po ako. Salamat. Okay. Mamaya po ibibigay niya ni Madam Ice yung kanyang contact number. Ito si Mabs. Si Mabs kasi dapat guest ko yan dun sa isa kanina. Hindi siya makapasok. Siguro mahina nga yung signal kasi sa Kalinga pa siya eh. So Mabs, hello. Nabasa ko yung iyong comment. So anyway, mamaya mag-usap tayo, Mabs. And then kay Mary Ann Mehas, magkano po ang medalyon? Sorry po sa tanong ko. Salamat kung di pwede sabihin price. Magkano daw yung medalyon? Kung pwede mo raw bang sabihin. Kung hindi, siguro pwede kanyang kontakin. Sige. Mag-ano na lang daw kayo. Sabi ni Madam Ice, kumonta ka sa kanya directly. Anyway, bibigay naman niya later yung kanyang contact number at saan siya pwedeng kontakin sa social media. Kay Cecil Kunanan, salamat po sa pagtugon sa katanungan ko. God bless. Ayun. So, matapos dun sa sa sanib, sa kulam naman kasi mas marami ang marami ang nagtatanong about sa sa kulam. Pagka kinulam ka, for example, usually ano ba yung mararamdaman mo pag kinulam ka? Iba-iba ba? Kasi parang ito yung sabihin ko, siguro i-discuss ko ngayon para rin malaman ng mga televiewers natin na ang kulam is totoo. Kasi even yung brother-in-law ko, nakulam, namatay sa kulam. So, yun. Ang nangyari sa kanya is, yun nga yung may tinubuan siya ng pigsa sa katawan. Tapos,
yung pigsa, gumagaling, lumilipat. Lumilipat siya, kumbaga umiikot sa buong katawan niya hanggang sa yung pinakahuli dito na sa ano niya. Parang dito sa mukha niya. So pag ganon, madam, ma-identify mo ba ang klase ng kulam kung malakas ba to o mahina? O kumbaga mabagsik ba ito? Ma-identify mo ba? Opo, ma-identify natin yan, lalo kung ganyan pa ulit-ulit ang ginagawa, at talagang namimirhisyo na, talagang gusto nang patayin, talagang matinding labanan na yan. Hindi lang pagre-ritual dyan, hindi lang pag-orasyon, kundi kailangan na rin ng magsuot ng pangontra ng tao para hindi na rin siya balikan or mabalikan. Kasi ito, isi-share ko lang sa inyo, no? Pero namatay na siya si Anthony. So, siya, nag-start lang yun ng nung maliit lang na pigsa sa... Parang butlig. Butlig lang. Dito sa kanyang binte. Nung siguro mga ilang linggo, umaakyat siya, gumagaling sa binte, pero nagkakaroon naman, nagta-transfer from one part ng katawan to another. Then nung siguro 2 buwan na niyang nangyayari yun sa kanya, umiikot yung pigsa na yun. Dinala ko siya sa albularyo nung time na nasa Pasig pa kami. May albularyo doon. Nagtanong kasi meron bang nanggagamot doon. So meron kaya lang nung chinek up siya, tiningnan siya, yun nga, meron nga daw siyang nakagalit at sobrang galit sa kanya, yung lalaki na yun. Kaya yun ang nagpakulam sa kanya. So binigyan siya ng ng mga dapat inumin, parang pangontra. Kaya lang ang problema nga dito, siguro hindi siya naniniwala, hindi na siya bumalik doon. Instead, umuwi siya ng Bicol. So pag uwi niya, actually bago siya umuwi pala ng Bicol, dinala pa namin siya sa ospital. Kasi yung kanyang pigsa, pagkatapos na umakyat sa buong katawan niya, umaakyat gumagaling, tapos lilipat sa ibang parte, lilipat sa ibang parte, hanggang sa dito tinubuan siya, dito sa may mukha na. Nung dinala siya sa ospital, hindi makita ng doktor. Actually, wala silang makita. Ang sabi sa akin, ay ma'am, pinasukan po kasi ng malakas na virus yung kapatid nyo. Sabi ganun sa akin. Sabi ko, anong sakit yun? Basta malakas hong virus. Anong malakas na virus? Pero ganun, malakas daw na virus ang pumasok sa katawan. Hindi nila ma-identify. So, sabi ko, anong klaseng hospital to? Sabi ko gano'n. Hindi nyo masabi kung anong klaseng sakit meron siya. Tapos, nung pag-admit, tinanggal nila yung nana. Kasi yung pigsa may nana na. Ano ba kung gaano karaming nana yung kalahating baso ang nakuha dito. Tinanggal nila. Pero yun, since na siguro mga 1-2 linggo siya doon sa ospital na yun, laki rin ang binayaran din doon, hindi rin gumaling hanggang sa umuwi siya ng Bicol. Then, yun, hindi pa rin gumagaling yung pigsa niya. Dinala ulit sa ospital, hindi pa rin gumaling hanggang sa inuwi na lang sa bahay. Ayun, doon na siya namatay. Yung kumbaga... Finding is komplikasyon. Walang wala silang makita. Kahit yung dito sa Maynila, na doktor, ang sabi sa akin, hindi raw nila makita, hindi raw nila ma-identify anong sakit meron yung pasyente na yon, yung brother-in-law ko. Basta sinasabi lang sa akin, kaya nabubwisit ako doon sa doktor, kasi sabi ko, ang mahal-mahal ng bayad namin dito sa ospital na to, tapos hindi nyo masabi ko anong klaseng sakit. Ang sasabihin nyo sa akin, malakas na virus ang pumasok sa katawan. Anong klaseng virus? COVID-19. Diba? Kaya yun, siguro hindi siya naniniwala. Kasi unang-una, dinala ko siya sa albularyo. Kasi Hindi naniniwala yan pag ganun. Hindi. Isang beses lang siya uminom, tapos nagpa-doktor na siya. Ang pagkakaalam ko kasi pag ganyan, pag nagpa-doktor ka at ikaw ay kinukulam, lalong lalala daw yun. Tama ba yun, Madam Ice? Opo, totoo po yun. Yun nga. Hanggang sa
ayun nga, hindi siya naniniwala doon. Pero alam mo kung naniniwala siya, baka doon pa lang, hindi na siya kailangan magpunta ng ospital. Baka doon pa lang, magaling na siya. Sinabihan na siya na, meron ka bang nakagalit na lalaki? Sobrang galit sa'yo. In-identify nila lalaki. Sobrang galit sa kanya. Kaya kinulam siya. Siguro hindi siya naniniwala sa kulam. Ayun, hanggang sa yun nga. Ilang buwan, siguro 3 months, 4 months namatay na. Namatay na siya. Kaya mahirap din kasi. 2012. 2012 yun. Kaya nga pinakamahirap nga po sa katulad ng mga albularyo, kapag wala na pong magawa ang medicine, wala na silang matakbuhan, hindi kami na. Kumbaga, minsan huli na ang lahat. Kumbaga, sobrang dami nang nangyari, sobrang dami na iturok na gamot na ginawa ng medicine. Tapos kami ng mga albularyo, hirap na hirap kami. Tapos pag sa amin na inabutan ng mga disgrasya lalo, sa amin sisisi. Diba? Minsan yung mga ganung bagay. Kaya nga. So, ako kasi, madam, ako, mas maganda siguro yung combine. Pero kung let's say, nakikita ito po yun, combine. Oo. Pero pag nakikita kong parang hindi talaga siya yung ordinaryong sakit, at malalaman mo naman yun kung hindi talaga ordinaryong sakit, supposedly dapat dadalhin mo na lang yun dun sa albularyo, dun sa mas nakakaalam, kagaya ninyo, Madam Ice, di ba? Kasi wala namang masama dun kung maniwala ka sa ganon. Kasi at least ang ang habol mo doon, gumaling yung tao. 'Di ba? Kumbaga, bottom line, gumaling siya. Kasi ako, katulad ninyo. Kasi ako, mga pamangkin ko, pag nagkakasakit, tinatawas ko muna, hinihilot ko muna. Ngayon, kapag hindi siya nanahiyang, tagampang doktor na, tinadala ko sa doktor. Oo. Kaya nga, yung combine Combine. Para at least malaman mo kung gawa ba yan ng ng mga elemento, di ba? O nung mga kumbaga yung mga bagay na hindi natin nakikita sa mundong to, di ba? So, kaya naman talagang the usual na sakit natin dahil sa kinakain naman natin. So, yun. So, ito, madam, may katanungan. Ito pala, kay Cecil Cunanan, salamat po sa pagtugon ng katanungan. God bless. And then kay Mary Ann Mejes, nangilabot po tuloy ako sa pagpatotoo ninyo, madam, kasi ma'am, yung kinikwento ninyo, nagkaganyan ako. Kala ko buni lang, tapos lumalaki pa, tapos lumipat sa katawan ko. Hala, ano ba yan? Ngayon ba yan nangyayari sa'yo, Mary Ann? Dapat magpatawas ka o mag-consult ka na kay Madam Ice, pwede mo siyang kontakin kung ngayon yan nangyayari sa'yo. Kasi wala sa mga butlig. Oo, kaya butlig. Hindi mo alam. Kung wala kang pangontra, talagang tatablang ka niyan. Kailangan meron ka talagang pangontra sa katawan mo. Ito kay Chandre de la Paz. Siguro nag-high lang siya kasi blanco yung kanyang ito. Madam, ask ko lang po, bakit po ba binabangungot ang isang tao? Bangungot naman to, madam. Bakit nga daw ba binabangungot? Sige, sagutin mo si Andre, kasi avid listeners natin yan Siya palagi. Kadalasan, ang bangungot nangyayari yan, minsan may cause na lagi natulog ka ng busog. And then, pangalawa is yung mayroon kang iniisip na problema na talaga nag-feedback sa'yo na hindi mo makalimutan, kaya nag-i-impact sa panaginip mo. Pero 'di ba may nabasa ako, yung nabanggit nga rin sa akin ng isang psychic, batibat ba ang tawag doon sa bangungot? Oo, yung isang elemento na ang tawag is batibat. Talagang pumapasok siya, pero kadalasan kasi ang inaatake niya mga lalaki kasi babae yun Tama ba? Totoo po yun. Batibat. O yun. So, yun. Naging cause ng heart attack. Oo, kasi yun nga dinadaganan niya, isang elemento yun na dinadaganan niya yung dibdib para hindi ka makahinga. Yes, totoo yun. Nangyari po sa akin yun. Malaking puwet pa ang dumadagan sa mukha ko. Oh, talaga? Malaking puwet na talagang parang higante siya na tinakit talaga sa mukha ko. Kinukurot-kurot ko pa yung puwet. Totoo yun. Para lang malis yun. Puwet yun ng Taga nakita ko, inuupuan niya ako, yung malaking puwet talaga, na inuupuan ako, malaking itim na puwet na inuupuan niya yung mukha ko. And then talaga, kinukurot ko, hindi ko taga maano ang ginawa ko, nagdasal na lang ako, nagdasal ako.
Oo. Nawala. Usually, Our Father, pag ganyan, ginagawa ko Our Father o kaya Hail Mary. Totoo po. Oo, yun. So, ito. Sino pa ba? Kay Mary Ann Mehas. Ayan, nagpatawas daw siya. Yes, ma'am. Ito pa lang kay Mary Ann, siya yung nagtanong kanina na nabinasa ko na yun nga yung meron nga daw lumalaki sa kanyang katawan, palipat-lipat, akala nga daw niya buni. Ngayon daw yun nangyayari. So kailangan nga, Mary Ann, tawagan mo o makipag-contact ka kay Madam Ice para magamot yan. Siya na yung gagamot yan kasi hindi yan ordinary yung sakit. Malamang baka kulam na yan, kinukulam ka na. Meron ka sigurong nakagalit o whatever. Sabi niya ulit, nagpatawas ako, sabi ni Mary Ann Mehes, nagpatawas ako, ma'am, ayaw sabihin nang nagtawa sa akin. Ano yun? Nagpatawas siya pero ayaw sabihin nang nagtawas. Possible ba yun, Madam? I think siguro maaaring hindi sinabi dahil nga maaaring takot yung nagtawas, hindi niya kasi trabaho yun. Yung kumontra sa mga ganung bagay, hanggang tawas lang talaga siya. Kasi meron tayong mga manggagamot na hanggang doon lang ang kakayahan. Okay. So, kailangan kontakin mo na lang si Madam Ice, Mary Ann Mehes, mamaya o kaya bukas. Ibibigay naman niya yung kanyang contact number. Ito, pahabol na question niya. Ito po ay masakit, ma'am. Kasi nung nagkasakit ako, na naginip din ako, na kinukulam ako. Ayun na yun. Binigay na sa kanya yung sign. Okay. So, possible yun na yung panaginip niya totoo. Yes. Sabi nga, ang panaginip ay totoo din yan. Yan ay isang sinatawag na babala. Oo nga. Tama yun. So, kailangan kumonsulta ka na lang kay Madam Ice, baka matulungan ka, Mary Ann Mehes. Kay Shandre, pwet po talaga. Kaloka. Yes, totoo talaga. Kamumot sa'yo, pwet daw ba talaga yung umupo? Yes, totoo po talaga. Ayan, totoo yun, Shandre de la Paz. Kay Mary Ann ulit Mehes, send kita picture mamaya, Madam Ay. Sabi ko nga, ba't ngayon pa nangyari sa akin to kung kailan naalis pa ako papuntang abroad. Nako, ngayon pa kung kailan. Sabagay, pag natulungan ka ni Madam Ice, mawawala yan kaagad-agad at makakapag-abroad ka, Mary Ann Mehes. Okay po, Madam. Salamat and God bless. Kay Edeline Baltar, ma'am, nakakakilabot po ako nakikilabot po ako, nanay po ako ni Mary Ann Mehes. Ay, totoo po yun kasi yung kulam. So, kailangan talaga, hindi po sa traditional na doktor. Kasi sa akin po, dun sa mismong brother-in-law ko, nangyari po yun. Namatay siya way back 2012. At saksi po talaga ako na nag-umpisa lang yun sa maliit na pigsa. Nakakala ko dati, talagang the usual pigsa. Ang sabi ko pa nga sa kanya, ay nako, may pigsa ka, marumi yung dugo mo. Sabi ko pang ganon. Marumi ang dugo mo, kaya ka pinipigsa. Kasi di ba usually ganon naman, kaya ka pinipigsa. Sa interpretasyon pa, pag pinipigsa ka, tataba. So yun, yung brother-in-law ko, nung dinala ko sa albularyo yung way back 2012, nasa Pasig pa kami noon. Yun nga, sinabihan nga siya na meron ka bang kakilalang lalaki? So sabi niya, may nakagalit ka bang lalaki? Meron. Sobrang galit sa'yo, kaya ka kinulam. Sinabihan na siya directly na kinulam. Kaya lang hindi siya naniniwala. Nagpa-doktor pa siya. So 2 hospital actually. Hospital dito na nagbayad pa kami ng, actually ang nagbayad nun yung kapatid niya na nasa abroad, inabot ng 150,000 yung bill. So ilang linggo lang yun, wala pa siya 1 buwan. Tapos wala naman nangyari. Kumbaga, sinabihan lang na malakas na virus. Sabi ko, ano ba yung malakas na virus na papasok doon sa kanyang katawan? Anong sakit yun? Hindi nila ma-identify. Tapos ang daming nana, yung kalahating baso pa. Hindi ko makalimutan yun eh. And then, yun nga, pagkalabas niya doon, wala pa siya after 3 weeks, ayun, pumunta na siya ng Bicol. From Bicol, siguro ilang araw, dinala naman siya ng mother-in-law ko doon sa hospital sa Bicol. Ganun din ang nangyari. Wala ring nakita ang mga doktor. Wala ring resulta. Hanggang sa inuwi siya, tapos ilang araw lang, ayun, namatay na siya.
So, yun, kinulam. Kulam siya. Kasi paikot eh. Imagine, from binte, napunta sa legs, napunta sa tiyan, talaga inakyat eh. Ayun, yung kagaya na pinakita po natin video, pinulam yun eh. Oo, yun na yung sa likod, di ba? Opo, ang laki, butas. Dati butlig lang. But at least kung wala namang masama kung makapagpa-consult din kayo ng katulad kay Madam Ice. Kasi, kumbaga, meron, kung hindi man talaga makita ng doktor, ibig sabihin, ano na yan, gawa na yan ng supernatural. Kumbaga, mga elemento o kulang, whatever, o gawa man ng mga invisible na hindi natin nakikita, di ba? So, wala namang masama kung gano'n. Ang importante, bottom line, di ba, gumaling ka. Yun. Okay? So, ayun, another question. Anyway, malapit na rin tayo magtapos, Madam Ice. So, ito kay Mary Ann Mejes, tapos now lang sabay kami nanonood ng live ng nanay. Yung sa akin backfiring, may kumukontra talaga. Meron daw backfiring? Ano 'yun? Backfiring? Backfighting siguro, backfighting. Oo, tapos sabay kami nanonood ng live ng nanay, yung akin nag-backfiring, may kumukontra talaga. May kumukontra. Siguro nga, baka meron kang nakaaway na merong ganung kakayahan o pwede yung Madam Ice, di ba? Kunyari, meron ako naging kaaway, talagang sobrang galit ako, gusto kong paghigantihan. Meron akong kakilala man kukulang, pwede yun utusan niya? Pwede ba yun? Yes, binabayad yan, binabayad. Yun. Pwedeng minsan ganon. Naman, kahit wala ka namang kaaway, kinaigitan ka, ganun din yun, kung lahat kinaigitan. Nako, dito sa amin, maraming ganyan. kaya hindi ako nawawalan ng ganito, yung parang medalyon ko. Yun. Actually, pinakita ko na to noon pa eh. Ayan o. Yan. Pangontra ko yan. Hindi ko yan tinatanggal sa sa katawan ko. Dalawa kaming merong ganito. So, para wala namang masama doon na maglagay ka nito, 'di ba? Paniniwala mo na para maprotektahan ka. Importante hindi tayo magkasakit. Mahirap kaya magkasakit ng ganyan, 'di ba? Hindi gumagaling. Yes. Ayun. Ano pa? Kay Mary Ann Mejes, salamat sa sharing nyo, Madam. Mary Ann, I would suggest sana na kontakin mo si Madam I. So, maya-maya ng konti, sasabihin na niya kung saan siya pwedeng kontakin, especially sa social media. Siandre de la Paz, sayang po na late nga ako ng dating. Okay lang yon, Siandre, pwede mo namang i-replay ito. So, pwede mong i-replay itong program. Pwede ka rin mag-comment, and then sa susunod, pwede naman sagutin na Madam Ice. Ito, Mary Ann Mejes ulit, backfiring, loading, naglo-loading po ang signal ko. Ayan. So, siguro baka nga kinokontra nung para hindi mapanood. Para hindi mo mapanood kung ano dapat mong gawin. Para hindi makahingi ng tulong. Ayan. So, ito kay Siandre de la Paz, sayang nga daw. So, anyway, Siandre, pwede kang manood ulit kasi pwede mo namang i-replay, then mag-comment ka na lang. So, Madam Ice, nasa na tayo, final hour tayo ng ating programa ngayon. So, baka meron ka pang pwedeng sabihin sa kanila. Last parting words sa natin, sa mga sa mga manonood natin. Okay, guys. Mahirap mang paniwalaan. Sabi na natin sa panahon ngayon, sa digital na panahon ngayon, imposible na yung mga ganitong pamamaraan o nangyayari sa ating buhay na hindi natin nakikita, pero talagang nangyayari na hindi naman natin alam paano. At mabibigyan natin ng kasagutan sa inyong mga katanungan kung ano nga ba talaga ang hiwaga na bumabalot sa sakit na nararamdaman. Kailangan lang po natin manampalataya, kailangan natin ng sapat na tiwala sa gagamot. Siyempre, kailangan din natin makiisa at kailangan nating namnamin ang paggagamot ng isa't isa upang sa gayon mag-impact ang power ng spiritual. Kaya sa lahat ng mga taong nakakaranas ng mga bagay na hindi na sila gumagaling, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Sabi nga natin, habang may buhay, may pag-asa. Ayan. So, Madam Ice, pakiulit para
masulat nila. So yung mga gusto pong kunin ang contact ni Madam Ice, kumuha po lang kayo ng papel at saka ballpen para maisulat nyo. Okay? So Madam Ice, dahan-dahan lang para masulat nila. Saan kayo pwedeng kontakin? Cellphone number muna. Okay, ang aking cellphone number ay 0921-492-8685. Ang aking CP number ay 0921-492-8685. Yung social media account nyo para if ever pwede rin kayo mag-video call. Okay, ang aking FB account ay icegabriel@yahoo.com. icegabriel@yahoo.com. Pwede niyo po kung i-through message o through video call kung may mga tanong po kayo at kung may mga nais po kayo malaman. Ayan. So, ito pa, may mga iba pang pahabol, Madam. Ito, Cecil Conanan, watching daw from Tarlac. So, kay Mary Ann Mejes, siguro sinagot lang niya opo. Nag-say opo siya. So, hi kay Sia Charlotte. Ulit kay Shandre de la Paz. Maraming salamat din, Shandre. Palagi ka nanonood sa aming programa. Inaabangan mo palagi yung programa namin. Maraming salamat sa suporta mo. And then, kay Mary Ann Mejes, nag-pray pa siyang ganon. And then, kay Shandre de la Paz, very well said, Madam. God bless po. So, ayan. I hope nakuha po ninyo yung contact number ni Madam Ice and I'm sure makakatulong po siya sa inyo ng malaki, lalo na dun sa mga sakit natin na nakukuha natin sa mga supernatural, sa mga bagay na hindi natin nakikita na hindi kaya ng traditional medicine. At muli, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanonood, sa ating mga televiewers na walang sawang sumusuporta sa programa, Hiwaga at Kababalaghan. At muli, sa ating mga taga-subaybay, kayo ba ay merong mga topic o nakakatakot na gusto ninyong italakay namin dito sa aming programang Hiwaga at Kababalaghan? Pwede po kayong mag-send ng message sa aming FB page, Multo Kababalaghan at Elemento, o mag-email sa gabinangkababalaghan@gmail.com. At maraming salamat po sa lahat ng mga manunood at sa muli natin pong pagkikita. Ang programa po naming Hiwaga at Kababalaghan ay mapapanood nyo dito sa The Philippine One every Wednesday from 2 p.m. to 3 p.m. at every Saturday from 7 p.m. to 8 p.m. Kaya lang minsan medyo nalilate po kami. Abangan nyo lang po palagi kami. Kung malate man, pero for sure, mapapanood nyo pa rin po kami. So Madam Ice, sabay-sabay tayong sabihin natin manood ng Hiwaga at Kababalaghan. Maraming salamat po. Bye and happy weekend. Bye. Bye.